celebrate that little difference inside of each and every single one of us. You Tama want to add po something yan. to that? Super tama po yung sinabi niyo. Ito po, sobrang close po niya sa heart ko kasi ang Mahika or si Mahika ay ako po. Kaya, ayun po. Gusto ko pong magtanong muna po kayo para po masagot ko. Para po, sorry po. It's okay. Emotional tayo tonight. Sobrang emotional Oo nga eh. po. Tsaka meron ka itong binanggit ng isang linya na yun. Yung sabi ko, okay, ito yung talagang nagre-reflect ng buong pagkatao mo nung sinunod mo to. Yung may chunk ka doon na binasa eh. Yung parang, Yung sa dulo. Yung second to the last page or third to the last page. Kaya nakangiti lang habang pinapanood kita. So guys, this is indeed, well, yes, it's about empowering yourself at talagang malayo yung mararating natin sa buhay at maabot natin sa buhay kasi liliparin tayo ng ating little Mahika in each and every single one of us. And look at her right now. I mean, Mika, I think, is a perfect example of that idea na talagang ang layo ng mararating mo. Hindi mo alam sa kaliliparin, kumbaga. Now, welcome. Now, let's formally open the floor for your questions. We have, I think, a mic will be going around. Yes, we do. Please introduce yourself and then you may ask your question to our lovely author, Mika, here. Alright? Just please raise your hand and the mic will go. Okay? Hi Mika, congratulations. Let me just say, ang ganda pa ng boses mong pagbasa, no? Thank you Parang po. gusto na namin matulog. Emotional pa yan, ha? Yeah. Pero take us through the process. Nasulat mo yung book before ka pa pumasok sa PBB House or... Actually, lagi po kasi talaga ako nagsusulat before pa kasi it's one of my outlet nung bata pa po ako. So yung mga stories ko po, sinisend ko lang po sa nanay ko, sa ate ko, sa family ko. This one naman po, may idea na po before pa pumasok ng PBB. Pero yung sinulat ko po siya actually sa car. And pag nagsusulat po kasi ako, binibase ko po siya sa experience ko po or sa nakikita ko po sa paligid ko. So, nung nag-start po akong magsulat ng bata ako, more on about sa school po. Kasi yung experience ko po sa mga kaklase ko or experience sa mga kaklase ko sa kapwa kaklase ko. Bakit pala children's book yung approach? Children's book po, actually, ang ganda po ng tanong niya. Thank you po. I could easily write a book para po sa generation ko or age group ko po. Pero sinulat ko po, pili ko po yung para sa mga bata. Kasi po, pagka tumutulong po ako sa mga bata, lagi po akong pinapatayo sa harap, lagi akong pinapa-mensahe or pinapakanta. Ako po naisip ko na parang, ano ba yung something na matutulong ko sa mga bata? I mean, pag kumakanta po ako, nag-i-smile sila, masaya sila. Pero ano ba yung something na pwede kong iwanan sa kanila na maaalala nila hanggang pagtanda na kahit hindi na nila alam yung pangalan ko, kahit hindi na nila ako kilala, may dala sila galing sa akin. Doon ko po naisip na perfect yung children's book. Para pagka pumupunta ako sa, for example, Bayang Punan, meron po akong iiwanan sa kanila na babasahin po nila. Ayun, last question na lang for me kasi naging emotional na kanina in reading one of the lines. How much of Mahika is you in real life? Mahika is me. Ako po talaga siya. Ako po siya. Kabuuan po siya ng mga pinagdaanan ko simula pagkabata. Yun. Thank you. Thank you po. Congrats. Thank you po. You have another question over there? Yes? Alright. So a lot of it is about you talaga. No? Opo, kuya. Siyempre magawa tayo ng mga paghahalin tulad, mga metaphors para... Okay. Hi, Mika. Congratulations. What a really novel thing to do, no? Especially coming out of ang bahay ni Kuya. Sabi nga ng host natin, you'd expect you to go into so many other things, but itong children's book is so unexpected, but it really is, I believe, so timely, you know. I just want your management group was very proud to say that it's not just the book, the actual writing that you really you personally handled, pero pati rin the illustrations. Tell us about that. Yan bang itsura talaga ni Mahika in your mind when you were writing the story? Yes po. Actually, si Ate Jewel po, yung gumuhit po nito. Kasama po kami hand in hand sa pag-iisipin siya kapag usulat talaga.
Actually, nung umpisa po, pinipilit ko po talaga. Ayoko siyang ilabas na hindi ako yung guguhit. Kasi sabi ko, may ini-envision ako. Kumbaga meron akong gustong makita ng mga tao sa kanya, sa story ko. So ako, hindi ko siya kayang i-let go na hindi ako yung mag-drawing. Pero luckily, I met Ate Jewel. And same po kami ng talagang pag-iisip. Pinabasa ko muna po yung story sa kanya. And then pareho po kami na na-envision. Then yun nga po, hand in hand po kami sa pagguguhit po. So like you were saying, si Mahika, talagang ang insecurity niya were her wings, no? Like she said, maliit siya, she doesn't think maganda siya. When you were growing up, as you said, this is you and entire being, this is you. What were your insecurities growing up? Alam mo po, yung pakpak po or yung insecurities po, isa lang po yan sa mga struggles na napagdaanan ko ng bata ako. Insecurities, isa po talaga yung height. Height, and sa totoo lang po, sa appearance, yun lang naman po talaga. Yung pinaka-insecurity ko po is hindi kami magkakasama nun ng family ko. Lagi ko itong ina-answer sa interviews before, na parang, anong insecurities mo? Pag tinanong ako, sinasabi ko lagi, pag nakakakita ako ng pamilyang buo na magkakasama, nai-insecure ako kasi yung magulang ko nasa malayong lugar. And at what age or time in your life were you driven to the point na you said, sabi nga niya, gusto na lang niya parang maglaho, no? I mean, when we say that nga, to disappear nowadays, when you say that, it's quite an alarming thing. But I'm not to pry so much into what you've gone through. At what point in your life, yung naramdaman mo yung parte na yon? As early as 14 years old po ako nun. Pero sa tulong din po katulad po ng nasa libro na to, sa tulong po ng mga taong nasa paligid ko, lumilipad pa rin po ako ngayon. Not to, syempre we'd like for people to read it, walang spoilers, no? Pero may tumulong sa kanya. That person is a representation of a lot of people. Yes, tama po. Thank you po. Representation po siya kasi po matanda na po siya, di ba? So, lahat po ng pinagdaanan niya, lahat ng nalikom niyang tao sa buhay niya, lahat ng mga minahal niya, representation po siya nun. Last question. Do you realize that your book comes at a very important time in society? Because yung mga kabataan ngayon, we don't realize that they are going through so much and actually feel that way. Was this also part of the reason why kakalabas mo pa lang ng bahay ni Kuya, pwede ka pang mag-party at mag-celebrate, pero talagang sabi mo raw, this is really what you want to do straight out? This is a party for me, actually. And, yes po. Alam mo yung Yes po. what's happening in society. Opo. Tsaka po ngayon sa mundo ng social media, it's really easy to get lost. It's really easy to compare yourself to other people or sa mas may magandang pakpak sa'yo. Kaya din po siguro nagkaroon ako ng eagerness na piliin itong kwento na to na ibahagi sa mga kabataan. Kasi po naniniwala ako na habang bata pa, mas mabuting makita nila na mahalaga sila, maganda sila, na kahit na anong makita nila sa internet. Kasi inevitable po yung internet yung social media. Alam po natin yan na kahit na gaano natin sila pigilan or takpan yung mata nila sa social media, aabot at aabot sila na makikita nila yung totoong mundo. So ngayon pa lang po, meron na tayong cellphone. Ito muna basahin nyo, then mag-cellphone na kayo. Thank you and congratulations. I think this really sets you apart, and no wonder you are the big winner. Thank you po. Such lovely words. Thank you po. Thank you. We have another question? Yes? Yes, madam? Yeah, I want to echo yung sinabi ni Tessa. Tama naman. You deserve to be the big winner. Thank you. Maraming salamat sa librong to na napakaganda. I just want to know, sino yung una mong binasahan ng kwento ni Mahika? That's a very good question. Inaalala ko po ngayon. Una po, syempre yung mga kaibigan ko po. Ayun po yung mga kaibigan ko. Sina Gabi, sina Mitch. Yun po yung mga kaibigan ko. Una po sila sa mga nakabasa nito. Pero yung pinaka unang nakabasa naman po, yung ate ko po. At pwede ikwento mo sa amin kung anong naging reaction niya, kung ano
Masaya po siya kasi before pa actually ako, nasa US pa ako, dun pa ako talaga mas nag-i-stay. Sinasabi ko na sa kanila na gusto ko gumawa ng libro, gusto ko ibahagi. Kasi outlet ko po talaga yung pagsusulat, outlet ko yung pag-sketch, pag-paint. So sabi ko, gusto kong makita ng mundo yung outlet ko, makita nila yung puso at saka isip ko. Pero meron po kasing, alam niyo po yun na parang may time po na gusto na po talaga namin maglabas or magsulat, maglabas ng libro. Kasi nga po yun na din naman tumutulong kami, yun din naman po yung purpose. Pero there's something na parang hindi pa siya nililet ni Lord mangyari. And ako ngayon, looking back, mas naiintindihan ko po ngayon kung bakit. Kasi siguro, yung platform ko before, hindi nasa maling angulo pa. Kumbaga, pag tinitignan ng tao, iba pa yung makikita nila. So ako, siguro pag nagsulat po ako before, tas nilabas ko, baka pag tinignan ng tao, hindi nila ma-appreciate. Or hindi nila titignan sa kung paano nila dapat makita. Kaya din po siguro ngayon, ako pinahintilutan ng Panginoon malabas yung libro na to. Kasi mas marami pang may inspire. Totoo. And may we know kung kanino mo gustong i-dedicate itong lipad. Ako po, gusto ko po itong i-dedicate sa lahat ng taong takot sumubok. Kasi po, it's really easy for us to cage ourselves because of our insecurities. Minsan po, or madalas, tayo mismo yung naglilimita sa sarili natin sa kung anong pwede nating marating o kung anong pwede nating makita sa mundo. Gusto ko po itong i-dedicate sa kanila. Na hindi po sila mag-isa. Na huwag silang matakot lumipad kasi sa paglipad nila, never silang mag-iisa as long na meron silang sarili nila na collective history ng mga taong nakasama nila sa mundo. Mga support. So, we know, naging emotional ka doon sa isang part. Pwedeng malaman kung yun yung when you met that fairy na sinabi mo nga na ako, ikaw, ako yung, kumbaga yung mamimit mo rin ako, di ba? Ako yung malakas. Pwedeng pakikwento sa amin kung bakit doon sa particular part na yun, ikaw naging emotional talaga. Malaking parte din po siguro yung pagpapakilala ko sa mga tao during the time na nasa PBB ako. Kasi may line po dito na ako, ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw. Kasi everyday po, for the past years, lagi kong hinihintay yan. Lagi kong hinihintay na makilala ako ng mga tao. Lagi kong hinihintay na malaman nila yung puso ko. Kaya din siguro po naging emotional ako sa part na to kasi yun, parang ang tagal ko pong hinintay na makita din po nila kung ano yung nakikita ng mga mahal ko sa buhay or mga nagmamahal sa akin. Kaya po siguro naging emotional po ako ng sobra. And tsaka isa din po is yung nasa isip ko na yung mga batang magbabasa nito or yung mga taong may doubt sa sarili nila, baka hinihintay lang nilang makilala yung sarili nila na mas stronger. Kaya po naiyak ako kasi na-imagine ko sila. Na-imagine ko yung dating ako na naghihintay lang sa kagulo. Well, you can take this opportunity to reintroduce or introduce yourself. Pwede mong sabihin, today, right now, ako si Mika Salamanca. What do you want to tell your fans, kahit na sino, pati yung mga hindi naniniwala sa'yo? This is your chance. Ako si Mika Salamanca. Ito yung puso ko. Ito ako. Hindi ko po alam kung paano pa yun ipapaliwanag or paano ko siya papakita. Kasi hindi ko po siya kayang ipakita talaga na intentional. Kung ano po nakikita nyo, kung hindi nyo po tanggap or tanggap nyo, tanggap ko po yun. Thank you so As long as I know much. myself. Thank you so much, Mika. Well said. I think we have another question.